The best expressions of love is time. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Ang pinakamahusay na pagpapahayag ng pag-ibig ay oras o pag-uukol ng panahon para sa iyong mga mahal sa buhay. Madaling maging stress at overloaded ang buhay, ngunit ang pag-aayos ng iyong mga relasyon ay isang mahalagang paraan upang bawasan ang stress na iyong nararamdaman. Tignan po natin ito pong topic natin na the best expression of love is time. Maaring isipin mo na ang spelling ng love ay L-O-V-E. Ngunit isang mas magandang paraan para i-spell natin ang love ay ganito. T-I-M-E. Ang sabi po sa Bible, sa 1 John 3:18, we must show love through actions that are sincere, not through empty words. Kapag mahal mo ang isang tao, alam mo ba kung anong regalo ang pinakagusto mo sa kanya? Ang nakatuon na attention o yung focus attention. Kapag mahal kita, gusto kong makita ang iyong mga mata. Gusto kong makipag-usap, gusto kong makinig, gusto kong makipag-ugnayan, gusto kong maki-fellowship. Ikaw ang gusto ko. Ang pinakamahusay na regalo na maibibigay mo sa sino man ay ang iyong oras. Dahil ang iyong oras ay ang iyong buhay. Oras ang pinakamahalagang yaman mo. Meron ka lamang isang tiyak na dami nito. Ang Diyos ay meron ng itinakda na bilang ng mga araw na mabubuhay ka. Hindi ka makakakuha ng karagdagang bilang ng mga araw na mabubuhay ka. Maari kang laging kumita ng karagdagang pera, ngunit hindi ka makakakuha ng mas maraming oras. Kapag binigay mo ang iyong oras sa isang tao, ibinibigay mo sa kanya ang isang bagay na iyong buhay na hindi mo na maibabalik. Kaya't ang iyong oras ang pinakamahalagang regalo na maari mong ibigay. Maraming tao ang nasa mga relasyon na kulang sa oras. Maaaring nakatira sila sa isang tahanan. Nagkakasalubong sila sa isa't isa paminsan-minsan hanggang ganon na lamang, paminsan-minsan. Kahit nag-goodbye kiss pa sila paminsan-minsan, ang kanilang relasyon ay unti-unting naglalaho. Ito'y namamatay dahil sa kakulangan ng pansin. Maraming bagay ang maaring magnakaw sa isang relasyon. Ang trabaho ay maaring magnakaw sa isang relasyon. Mga activity ay maaring magnakaw ng isang relasyon. Ang sobrang involvement sa church o ministry ay maaring magnakaw sa isang relasyon. Kahit na ang mga libangan o yung mga hobby ay maaring magnakaw sa isang relasyon. Maaring nag-iisip ka, paano kaya ako makakahanap ng mas maraming oras para sa mga mahal ko? Well, magsimula sa pamamagitan ng pag-turn off ng TV o pag-shutdown ng computer. O siguro bitawan mo ang cellphone mo. Nakakapagtaka lang sa akin na maraming tao ang gumugugol
ng napakaraming oras sa virtual world habang napapabayaan ang mga tao sa kanilang tabi o sa real world. Kung gusto mong buhayin ang isang namatay na relasyon, ang isang namatay na marriage, o isang namatay na pagkakaibigan, magsimula sa pag-invest mo ng mas maraming oras ng iyong sarili sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo ng iyong oras. Think about this, my friend. What are the things, even if they are not necessarily bad things, ano daw yung mga bagay na to that keeping you from giving your time to people in your life? Ano daw yung mga bagay na yon? Kahit na sa palagay mo hindi naman masamang bagay yon. Pero pumipigil sila sa iyo sa pagbibigay ng iyong oras sa mga tao sa iyong buhay. Pag-isipan mo yon, kaibigan. Ang pangalawa, think about this. If you are in a dying relationship, what changes can you make to give other person more of yourself through the gift of your time? Kung ikaw ay nasa isang namamatay na relasyon, ano ang pagbabago ang maaari mong gawin upang bigyan ang ibang tao ng higit sa iyong sarili sa pamamagitan ng regalo ng iyong oras o ng panahon? At ang pangatlo is quality time, one of your love language. Even if it doesn't seem important to you, how do you think the people you love notice quality time with you? Ang iyong bang quality time ay isa sa iyong mga love language? Kung sa palagay mo kahit na mukhang hindi ito mahalaga sa iyo, paano mo kaya naiisip o paano naiisip ng mga napapansin ng mga tao sa paligid mo yung quality time na iyong ibinibigay sa kanila? Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.